Ang player na hinangaan ng madami sa kabila ng kakulangan nito sa skills dahil ang tanging puhunan niya, sipag, determinasyon at depensang parang pader na gawa sa bakal. Walang fancy dribbles, walang shooting na may pagmamalaki. Ang patunay na hindi lang volume scorer ang pwedeng maging legend. For this episode, balikan natin ang ilan sa mga kwento sa buhay at naging karir ng tinaguriang undrafted beast ng Detroit Pistons, si Benjamin Kami Wallace. Si Ben ay lumaki sa maliit na bayan ng Whitehall, Alabama. Pangsampu siya sa 11 magkakapatid. Isang halimbawa na naman ng NBA player na lumaki sa kahirapan. Habang lumalaki siya, natutunan niyang harapin ang hirap, magtrabaho at magsikap. Kaya noong 16 years old, nagtrabaho siya bilang barbero para makatulong sa pamilya. Pero kahit ganon, nakakahanap pa din silang magkakapatid ng oras para maglaro ng basketball. Dahil siya ang bunsong lalaki sa magkakapatid, madalas siyang weak link sa mga laro nila ng mga kuya niya. At madalas, ang pinapagawa lang sa kanya ay kumuha lang ng rebounds. Pumasok siya sa Central High School sa Haneyville, Alabama. Sa high school niya, hindi lang basketball ang nilaro niya, kabilang din ang baseball at football bilang linebacker. Dahil sa laki, bilis at lakas niya, naging standout siya sa maraming sports. Ngunit basketball ang nag-click. Ang pagiging NBA player, malabo pa yon sa isip niya dati, hanggang nagkaroon siya ng chance. Si Charles Oakley na naglalaro noon para sa New York Knicks ay nagkaroon ng basketball camp. Hindi pinalampas ni Ben ang pagkakataon at dumalo siya dito. Napabilib ni Ben si Oakley sa kanyang defense, hustle at sipag nito sa laro. Kaya naisip ni Charles Oakley na hamunin ng one-on-one si Ben. Kahit mukhang underdog si Ben dahil ang laban ay current NBA player laban sa batang Ben. Pero ang laro, naging pisikalan. Hindi kinaya ni Oakley ang defense ni Ben kaya sa isang play, sinapak ni Oakley si Ben. Pero si Ben, hindi nagpabata. Sa sumunod na play, binigwasan niya si Charles Oakley. Yung basketball, naging boxing. Pero ang ending, nanalo pa si Ben Wallace sa game na yon at doon nakuha ni Ben ang respeto ni Charles Oakley. Pagkatapos ng high school, naglaro siya sa Cuyahoga Community College sa Cleveland, Ohio para ipagpatuloy ang basketball career. Sa 2 taon doon, nahasa ang kanyang rebounding at defensive skills. Pero inimpluwensyahan siya ni Charles Oakley na lumipat sa Virginia Union University, isang Division II school kung saan nag-average siya ng 13.4 points at 10 rebounds per game. Dito, nagpakita siya ng dedikasyon na magdadala sa kanya sa NBA balang araw. Nag-declare si Ben Wallace sa NBA draft, pero noong draft night noong 1996, wala ni isang team ang tumawag sa pangalan ni Ben Wallace. Ang dahilan ng mga teams, alanganin yung height ni Ben. Isang player na may larong sentro pero ang height pang forward. Pero sa halip na sumuko, ginamit ni Ben ang status na undrafted bilang gasolina para mas pagbutihan niya ang laro niya. Pagkatapos ng draft, nag-train siya ng todo. Sumali sa tryouts hanggang sa naimbitahan siya sa training camp ng Boston Celtics. At doon, dahil maliit siya para maging center, ginawa siyang forward at minsan pa ay shooting guard. Hindi para doon ang skills ni Ben. Kaya ang ending, nakat pa din siya ng team hanggang sa naisipan na lang ni Ben na subukan ng swerte sa Europe. Pagkatapos ng pagiging undrafted noong 1996, habang nasa Europe, nakatanggap si Ben Wallace ng tawag mula kay Wes Unseld, ang GM ng Washington Bullets. Inimbitahan siya para sa tryout at bilang undrafted free agent. Nagkaroon siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang defensive skills at hustle sa NBA at doon, nagbunga na lahat ng pagsisikap niya dahil at last, nakapirma na siya ng standard contract sa isang NBA team sa Washington Bullets. Pero dahil undrafted, limited minutes lang ang nagbigay sa kanya at nag-average lang siya noon ng 3.1 points at 4.8 rebounds. Matapos ang 3 taon sa Bullets, na-trade siya papuntang Orlando Magic at naglaro doon ng isang season hanggang sa matrade siya kasama ni Chucky Atkins at ilang draft picks papuntang Detroit Pistons kapalit ni Grant Hill. Sa paningin ng mga fans noon, Magic ang panalo dahil sa pagkuha nila kay Grant Hill na superstar sa panahon niya. Pero sa uli, ang Pistons ang totoong nakakuha ng defensive cornerstone na naging napakalaking asset para sa franchise. Pagdating ni Ben Wallace sa Detroit Pistons, dito niya nalabas ang tunay niyang talent. Hinayaan siya ng franchise na laruin yung estilo kung saan siya komportable. Sa tulong at guidance ng GM na si Joe Dumars at sa pagtitiwala ng coaching staff, naging cornerstone siya ng Pistons defense na kalaunan ay magdadala sa kanya sa All-Star Game.
Noong 2003, si Ben ay naimbitahan sa kanyang unang All-Star Game. Pero ang masakit, ilang araw bago yon, pumanaw ang kanyang ina. Pero kahit sa kabila ng matinding lungkot, naglaro si Ben sa All-Star Game. Pinakita niya ang kanyang dedikasyon at resiliency na naging trademark niya sa liga. Ang kanyang performance sa Pistons sa panahong ito ay nakakuha ng respeto hindi lang sa mga fans kundi sa mga teammates at legend tulad ni Joe Dumars na kinilala ang kanyang hustle, rebounding at defensive presence. At singit ko lang din na yung infamous Malice at Dapalas ay nagsimula kay Ben Wallace at Ron Artes. Pero hindi na siya involved sa chaos with fans. At after ng insidenteng yon, inacknowledge niya yung pagkakamali niya. Nag-sorry publicly at maluwag na tinanggap ang suspension. Noong 2004, nakaabot ang Pistons sa NBA Finals. Heavy underdog dahil ang kalaban ay ang prime Kobe at Shaq duo. Pero ang Pistons, pinatunayan na defense wins championship. Alam nila Ben at ng mga kampi niya ang kani-kanilang role at in-execute nila yun ng maayos. At si Ben Wallace, hindi pinilit mag-ambag sa puntos. Pero ang pinakamahirap na task ay nasa kanya. Ang makipagpalitan ng muka at pigilan ang mainit na si Shaquille O'Neal. Hanggang sa tuluyan na nilang nakuha ang kampyonato sa loob lang ng 5 games. 4 games, 1. Sa Detroit Pistons, napatunayan ni Ben Wallace na hindi kailangan ng scoring para maging superstar. Siya ay naging 4-time NBA Defensive Player of the Year, 4-time NBA All-Star, 6 times All-Defensive Team Selection, league leader sa rebound at blocks noong 2002, naging kauna-unahang undrafted player na naging starter sa All-Star Game at isang kampyonato. At ang pinaka-iconic, sa buong NBA career niya, hindi siya kailanman nag-average ng double figure sa scoring. After ng stint niya sa Pistons, naglaro pa si Ben Wallace sa Chicago Bulls noong 2006. At noong 2008, napunta siya sa Cleveland Cavaliers kung saan naging kakampi niya ang batang LeBron James. Pero hindi na siya kasing dominante ng dati. Hanggang sa bumalik sa Detroit Pistons para maging mentor o veteran leader ng team noong 2009 hanggang 2012 bago tuluyang magretiro. At noong 2016, niretire ng Pistons ang kanyang jersey number 3. Na-induct si Ben Wallace sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2021. Sa history, siya ang may pinakamababang scoring average at lowest free throw percentage na na-induct sa Hall of Fame with only 6.7 points per game at 41.4% sa free throw area. Baldugan kahit sa free throw. Pero still, pinakita niya na ang kanyang walang humpay na depensa, rebound master na estilo, disiplina at determinasyon ay sapat na para magdala ng kanyang pangalan sa tuktok at maihanay sa mga legendary players. Paki-like ng video kung nagustuhan mo at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA Kwentuhan.